mo na makausap ang arte mo? Lulu, bakit ka ba ganyan magsalita? O, totoo naman eh. Sobra kang pa-hard to get. Porque alam mong gusto ka ni Jake. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Mga kaibigan, ating pakinggan at alamin ang kakaibang naging karanasan ni Mimi sa ating dulang sa kanyang panahon. Thank you, Jake. Ang bait mo pala. Mabait talaga ako, lalo na sa mga magaganda kong kaibigan na katulad nyo. Sana hindi mo na lang kami ibinili nito. Bakit naman? Oo nga, Mimi. Buti nga binili tayo ni Jake. Ang mahal ng pabangong ito, ha? Lalo na yung binigay sa'yo. Eh, yun na nga eh. Ang mahal. Nagastusan siya ng gusto, kaya nakakaya. Huwag ka nang mahiya. Kusa akong ibinigay yan. Magtatampo ko kapag hindi mo tinanggap yan. Alam mo, Jake, sa akin, wala kang problema. Dahil buong puso kong tinatanggap ito. Thanks, Lulu. O ano, okay na ba, Mimi? Oo, sige. Nandito na eh. Pero next time, huwag mo na kami pagkaabalahan pa ng ganito. Ay, nako. Huwag mong intindihin niya si Mimi. Talagang mahiyain ang kaibigan ko na yan eh. O ano, tara na. Punta na tayo sa resto. Nagugutom na ako. Pero gabi na, Lulu. Ay, ano ko ba? Sandali lang naman tayo. Tama si Lulu. Pinagbigyan nyo na rin lang ako ng mamasyal ngayong birthday ko. Lubusin nyo na. Samahan nyo na akong kumain. Kumain na ako, Pete. Pinakain kami ng may birthday na kaibigan ni Lulu. Ganun ba? Nintay pa naman kita. Sorry. Ayaw ko na nga sanang kumain eh. Kaya lang mapilit sina Lulu at Jake. Kailan, Jake? May kasama kayo lalaki? Siya yung may birthday na nag-blow out sa amin. Kanina ko lang siya nakilala. Okay. Binigyan pa nga niya kami ng pabango eh. Galante naman niya. Sabi ni Lulu sa akin, medyo matagal na niyang kakilala si Jake. At galing yan sa abroad. Nay! Narito na po ako. Narito ko sa kusina, Mimi. Napakainit sa labas. Oh, nabili mo ba lahat ng mga kailangan dito sa bahay? Opo, pati na yung vitamins nyo. Salamat, anak, ha? Oy, siya nga pala. Naiwan mo yung cellphone mo kanina sa may sopa. Nilagay ko na doon sa tukadur mo. Talagang hindi ko na po dinala yun. Sandali lang naman akong mag-grocery eh. Abala lang yung cellphone na yan. Kung may tumawag sa akin at text naman sa akin, pwede ko naman sagutin yan pagdating ko. Ay, nabanggit mo yung tawag. Tumawag yung kaibigan mo si Lulu. Pinapaalala lang niya, lakad daw niyo mamaya. Naku, babae yun talaga. Ang kulit. Sinabi ko na nga hindi ako pwede dahil marami akong ginagawa dito. Nangungulit pa rin. Di ba dalawa yung anak niya? Oo. Yung isa sa una niyang asawa, 12 years old. At yung bunso naman niya, 6. Anak niya po yung kay Conrad, yung partner niya ngayon. Hindi ba niya inaalagaan ang mga yun? Kaya lakad siya ng lakad? Eh sabi niya, may kasamang katulong naman daw yung mga anak niya. Alam mo anak, naguguluhan ako sa buhay niya. At hindi ko rin gusto yung mga kilos at gawa niya. Mag-ingat ka sana sa kanya, ha? Talaga, Jake? Type mo si Mimi? Oo, Lulu.
Mahilig ka pala sa mga babaeng simple lang. Ibang dating sa akin ang beauty niya eh. Kaya nga, nagpapatulong ako sa'yo na maging close sa kanya. Naku, baka mahirapan tayo. Ha? Sobrang loyal yun sa asawa. Homebody rin. Sige na naman. Tulungan mo na ako sa kaibigan mo. Ako naman ang bahala sa'yo. Kasi madalas pag tinetext ko siya at niyayaya sa lakaran, ay naku, tumatanggi. Puntahan mo na lang. Ah? Sige na, please. Sige na nga. Ha? Naku, kung hindi ka lang gwapo at galante, hindi kita tutulungan. Bihis na bihis ka na naman, Lulu. Ah? Alis ka na naman. Oo, pupunta ako kay Mimi. Yayain ko siyang mamasyal. Lagi ka na namamasyal. Ano ba? Papawala lang na inip yun. Hindi mo na inaasikaso mga anak mo. Marami kang dapat gawin dito. Naku, dalawa ang katulong natin, ha? Kaya may gagawa ng lahat ng trabaho dito. Kahit na, may tungkulin ka pa rin sa iyong mga anak bilang kanilang ina. Hey, tama na nga yan. Nagsiselos ka lang kaya ka ganyan eh. Alam mo, Conrad, wala akong ginagawang masama. Talaga, tiyan ka na nga. Sana nga, wala kang ginagawang masama. Dahil hindi ako tulad nung una mong asawa. Hindi ko hahayaang gawin mo sa akin ang ginawa mo sa kanya. Pasensya na, Lulu. Pero talaga hindi ako pwede. Kahit sandali lang, kahit ngayon lang. May sakit ang anak namin ni Pete. Uy, nandiyan naman si Aling Fonsa, yung nanay mo. Ako ang ina ng bata. Kaya mas dapat na ako ang mag-alaga sa kanya. Lalo na ngayon may sakit siya. Ha? Ang hirap mo naman kausap ang arte mo. Lulu, bakit ka ba ganyan magsalita? Totoo naman eh. Sobra kang pa-hard to get. Porke alam mong gusto ka ni Jake. Ano? Gusto ako ni Jake? Pero hindi bale. Buti nga huwag mo siyang pansinin. Para ako na lang ang pansinin niya ngayon. Ano? Gusto mo si Jake? Lulu, may relasyon pa kayo ni Conrad. Daragdagan mo lang ang pagkakasala mo. Wala ka na pakialam doon. Maaga ka ngayon, Pete, ah. Hindi ako nag-overtime. Dahil nga may sakit si JR. Gusto ko, dalawa tayo mag-alaga sa kanya. Salamat naman. Mas gusto ko nga kasama kita eh. Lalo na sa ganito pagkakataon. Pero narinig ko ang pag-uusap niya ni Lulu. Ha? Narinig mo? Pati na sinabi niyang gusto ka ng Jake. Alam mo, nainis ako sa kanya eh. Gusto ko nga kayong lapitan para harapin siya. Pero nagpigil lang ako dahil babae siya. Salamat at nagawa mo. Hayaan mo na yun. Mula naman ngayon, lalo ko na siyang iiwasan. Ayoko sa kaibigan na wawasak ng aking tahanan. Out of town? Opo, Nanay Fonsa. Celebration po natin dahil na-promote po ako. Congratulations, Manugang. Salamat po. 4 days po tayo sa Baguio, Nay. Tiyak na matutuwa si Junior nyo. Nag-aayos na nga po siya ng mga damit niya eh. Malandi ka! Bakit bigla ka na ng pahal, Conrad? Dahil bistado ko ng pagtataksil mo! Kylie Jake! Anong ginagawa? Ay, tama na. Alam mo na pala, o di magkanya-kanya na lang tayo ng buhay, hindi sinasaktan mo pa ako ng ganito. Hayop ka? Niloko mo rin ako? Tulad ng ginawa mo doon sa una mong asawa? Pagbabayaran mo to, Lulu. Hindi ako papayag na hindi makaganti. Oh, Conrad, Mariana, wag, tawa ka sa akin. Wag mo akong patayin. Bakit hindi kita magawang patayin?
Bakit sa kabila ng ginawa mo? Mahal pa rin kita. Ano bang klaseng puso ito? Conrad! Pero hindi ko kayang tiisin. Ang sakit ng iyong panloloko. Hindi ko kaya! Conrad! Mimi! Sinabi sa akin ng kapatid mo ang nangyari. Kaya nalaman ko. Nakikiramay ako, Lulu. Kasalanan ko. Kasalanan ko kaya nagpakamatay si Conrad. Napakasapa ko. At dahil doon, isinumpa ako ng aking pamilya. Iniwan din ako ng mga anak ko. Napakabigat sa dibdib. Mimi, mag-isa na ako ngayon. At kakasuhan din daw ako ng mga magulang ni Conrad. Naaawa ako sa iyo, Lulu. Pero lahat yan ay bunga ng pagkakasala mo. Sana matatag mong harapin ang lahat. At magbago ka na para may ayos mo ang buhay mo sa mga natitira mo pang panahon dito sa mundo. Ihingi mo ng tawad sa Diyos ang lahat ng pagkakasala mo. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng matibay na tahanan. Hindi pumapayag na ito'y wasakin ng mangmang sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag ka bibitiw, anak, sa pagkakayakap sa akin, ha? Huwag na huwag. Hanggat kaya kong kumapit sa punong ito, makakaligtas tayo. Hindi ko na po talaga kaya. Ang anak ko! Jenny! Jenny! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming masamang bunga ang dulot ng masamaring saloobin. At madalas, kapahamakan ang kinahihinatnan ng ganitong pag-uugali. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Andro sa ating dulang sa kanyang panahon. Andro, teka. Bakit mo pinapasakan ng mga basahan niyang tubo ng kanal? Magbabara yan. Kaya ako nga pinapasakan ng basahan eh. Para magbara. Sandali. Hindi talaga kita maintindihan eh. Ano ka ba? Natutulog ka ba sa pansitan? Hindi mo ba nakikita? Halos tapos na ang subdivision na ito. Oh, ibig sabihin, wala na tayong trabaho. Kailangan natin mag-isip ng diskarte kung paano tayo mabubuhay sa susunod na mga araw. Papare, hindi ko talaga makuha eh. Kung bakit binabarahan mo yung mga tubong dadalaw yan ng tubig patungo sa drainage system itong subdivision. Boy, simple lang yan eh. Natural.
barado. O kaya hindi dadaloy ang tubig. Ang mangyayari, maghahanap sila ng gagawa para maayos ang mga tubo. O di, pagkakataon natin yun. Tayo ang gagawa. Paano ka nakakasigurong tayo nga ang gagawa? Hindi lang naman tayo mga construction worker dito na pwede nilang tawagin. Magpapaskil tayo na sa bawat poste ng subdivision. Ng mga pangalan natin, tsaka yung cellphone numbers natin. At syempre, pati yung trabaho natin na tagatanggal ng bara. Ba, pwede. Oo nga no. Isa pa, kapag nagkaroon ng kapalpakan sa subdivision nato, tiyak, yung mga engineer na namamahala sa proyekto, ang sisisihin nila. O, nagtiligtas tayo. Dahil tayo na ho ang mga nakatira sa subdivision ito, no? Kaya natural lang na tayo nang magsisinop dito. Sa meeting na ito, bilang presidente ng Homeowners Association, ikalulugod ko ang anumang suggestion na maibibigay nyo para mas mapanatili natin ang kaayusan at kalinisan ng ating lugar. Ano ho? Pangunahin ko pong concern ang tungkol sa pagtatapon ng basura. Kayo si Miss Gomez, ano ho? Opo. Sana po, bawat residente ho rito, matutunan ang wastong pagbubukod-bukod ng kanilang mga basura. Para di ho sa maayos na pangungulekta ng mga truck ng basura. Sige po, maganda pong suggestion yan na mahalagang i-consider natin, ano ho? At para po naman sa inyo, na nais pang makapagbigay ng kanilang mga layunin, magpapalagay po ako ng suggestion box sa opisina ng homeowners. Doon po, pwede po ninyong ihulog ang anumang inaakala nyong makatutulong sa pamamalakad natin dito sa subdivision. Tama po yun. Bakit naman kasi hindi pantay-pantay na nilikha ng Diyos sa mga tao? No? Tulad na lang naman nakatira dito sa subdivision. Parang sila lang ang pinagpala. Magagandang bahay, magagandang mga sasakyan. Lalo na kapag nakikita ko silang galing sa pamimili, Boying, parang kinukurot ang puso ko sa lungkot. Naalala ko ang anak kong si Jenny, na ang tanging pangarap lang makatikim ng masasarap na pagkain nakikita niya sa mga patalastas sa telebisyon. Ako naman, yung para kay inay ang lagi kong iniisip. Kung marami lang akong pera, may papagamot ko yung pamamaga ng kanyang mga paa para makalakad naman siya ng maayos. Ang buhay natin, umiikot palagi sa walang sapat na pagkain maibibigay sa pamilya. Hindi pagkakaroon ng mapupuntang ospital kapag nagkasakit. Walang kasiguruhang buhay. Buhay na walang dignidad. Jenny, anak, pumasok ka na dito sa loob ng bahay. Ang dilim ng langit, oh. Mukhang babagsak na yung malakas na ulan. Opo, Nay! Oh, dito ka na lang maglaro sa loob ng bahay, ah. At ako yung magluluto na rin ng hapunan. Maya-maya lang kakain na tayo. At syempre, hihintayin pa nating makauwi ang tatay mo. Ano pong lulutuin nyo, Nay? Ay, isasapaw ko na lang yung talbos ng kamote doon sa sinaing. Tapos 2 itlog para sa'yo. Mainam yun. Isang salangan na lang ang gagawin ko. Nay, pag nagkapera po kayo ni Itay, bili niyo ako ng masarap na tusino sa palengke, ha? Parang ang sarap-sarap po kasi nun ni ulam sa mainit na kanin, eh. Hayaan mo. Kapag kumita ang tatay mo, ibibili agad kita sa palengke. Alam niyo po, Nay, lagi po ako natatakam sa masasarap na pagkain nakikita ko sa mga commercial sa TV, eh. Sana, isang araw, matikman ko pong lahat yun, eh, Nay. Oo naman, anak. Alam mo, pareho tayo ng pangarap. Ang matikman lahat ang masasarap na pagkain sa mundo.
handa po tayo mga kalugar. May paalala po mga kinauukulan na makakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan sa susunod na 2 oras. Nagbabala po sila sa maaaring pagbaha na dala ng habagat. Kaya maging alerto po tayo. Oh? Maraming salamat po sa pagpapaalala, Mr. Cruz. Ay, Mrs. Gomez. Opo, kahit kasi nandito po tayo sa subdivision, hindi pa rin po tayo dapat maging kampante. Tama ho kayo dyan. At hanggat maaga, ipaniko ninyo sa 2nd o 3rd floor ng mga bahay ninyo ang mahalaga niyong mga gamit. Oh? Mukhang lalo pang lalakas ang ulan na to, ha. Tingnan mo. Ang dilim ng langit. Nakakatakot pati mga pagkulog at pagkidlat. Wala naman daw bagyo. Dala lang ng habagat sa mga pag-ulan na yan. Kahit na, hindi pa rin tayo nakakasiguro. Lalo na, sa estero tayo nakatira. Umandar na naman yung pagkabahag ng buntot mo eh. Hindi mo naisip? Yung malakas na ulang padating, yan ang magbibigay sa atin ng trabaho. Pag bumaha sa subdivision, marami tayong tatrabaho yung tubo ng kanal. Ay, naku. Paano? Hindi ba muna tayo uuwi? Kasi baka lalong lumakas ang ulan. Hindi na tayo makakauwi dahil matatarp na tayo sa baha sa paligid. Alam mo na, walang kasama si inay sa bahay. Ang hirap sa'yo. Wala pa nga ulan. Takot na takot ka na eh. Sige na, umuwi ka na. Napakaduwag mo. Kahit kailan, duwag. Ay, Diyos ko, Jenny. Nasaan na kaya ang tatay mo? Palakas na lang palakas ang ulan. Yung tubig sa estero. Ayan, unti-unti na tumataas. Ang bilis ng agos. Paano tayo makakaalis dito? Wala pang tatay mo. Hindi ko naman makontak yung cellphone niya dahil biglang nawala ng signal. Ano po, Nay? Sumama na tayo sa mga taong niligas kanina. Papunta sa evacuation center. Hindi nga ako makapag-desisyon hanggat wala ang tatay mo. Nay! Umabot na po sa sahig natin yung tubig sa estero. Ano na po ang gagawin natin? Basta ano man ang mangyari, ha? Kumapit ng mabuti sa akin, anak. Huwag na huwag kang bibitiw, ha? Huwag na huwag! Diyos ko, bakit ang bilis ang pagbaha dito sa subdivision? Halos hanggang dibdib na agad. Kailangan makauwi na ako sa mag-ina ko. Kailangan ko na sagupain ang baha. Sa punong ito, makakaligtas tayo. Nay! Hindi ko na po kaya talaga. Oh! Diyos ko! Ang anak ko! Jenny! Jenny! Ligaya! Si Jenny nasaan? Bakit hindi mo kasama rito sa evacuation center ang anak natin? Hindi ko na rin alam ang nangyari sa aming mag-ina. Basta ang huling tanda ko, nakabitiw na rin ako sa punong kinakapitan ko ng tangay ng tubig. Ang barong-barong natin sa estero. Nay! Jenny! Jenny! Jenny, anak! Nakaligtas
Ligtas ka! Salamat, anak! Salamat sa Diyos! Nagkita ba tayo? Eksaktong pagpasok ng dala naming bangka ng mga sinamahan kong rescuer, nakita namin sila magkahiwalay na palutang-lutang, nakakapit sa malaking kahoy. Andro, pagkalikas kasi namin kay Inay at sa iba pa nating mga kapitbahay sa estero, nagpabalik-balik na kami para matiyak na nailikas ng lahat ng nakatira doon. Yun nga. Ayon sa assessment ng mga engineer, hindi kinaya ng drainage system ng subdivision ng tubig baha. Kaya sa estero nagdire-diretso. Napakalaki ng kasalanan ko sa pangyayaring yun, Boying. Kung namatay ang mag-ina ko, hindi ko mapapatawad ng sarili ko. Mabuti na nga lang, walang buhay na nawala. Dahil na rin sa maagang pagpapaalala ng mga kinauukulan. Tutulong ako sa pagsasaayos sa mga tubong barado sa subdivision. Makikipagkooperasyon ako sa mga engineer. Tama. Ako rin, Andro. Sa ganung paraan man lang, mabawasan ng mga bumabagabag sa konsensya ko. Akong higit na dapat magsisi. Isang malaking aral lang ibinigay sa akin ang ginawa kong pagkakamali. Inilagay ko sa panganib ang maraming buhay ng dahil lamang sa mali kong paghangad sa pagkita ng pera. Sa ginawa ko, muntik na akong magbayad sa pamamagitan ng buhay ng mag-ina ko. Aaminin ko, muhing-muhi ako sa sarili ko. Bawat isa sa atin ay nangangailangan ng pagtutuwid upang higit tayong maging mabuting tao. At sa bawat pagkakamali, marapat lamang ang pagtanggap sa mga iyon, kakambal ng kapakumbabaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlang at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Iniisip mo bang baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mong barko. Oo nga, Ramon. Ano nangyayari? Ang barko parang lulubog. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi biro ang malayo sa pamilya, mabigyan lamang sila ng maginhawang buhay. Kaya naman ito'y dapat pahalagahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ramon sa ating dunang sa kanyang panahon. Ramon, malapit nang dumaong tong barko natin. Nagyayaya na mag-happy-happy mga kasama natin. Marami doon magagandang babae ang sasalubong sa barko natin. May video call kami ng pamilya ko mamaya, Peter Huh? Hindi ako makakasama. At saka, alam naman ng mga kasama natin na wala akong hilig sa ganung paglilibang. Ako nga rin Hindi rin sasama sa kanila. Ayokong matulad sa ibang seaman na nawasak ang pamilya dahil sa pambababae nila. Tama ka. Kaya tuloy ang iba.
Ang tawag sa mga gaya nating seaman luloko. Ayoko nga mabansagan ng ganun. Mas gusto kong iukol sa pamilya ko ang aking kita. Sinisinop naman yun ni Lourdes ko eh. Buti pa nga kayo may ipon. Si Lota hindi makaipon. Bakit naman? What, paano? Puro layaw ang inaatupag pati ng mga anak namin. Dapat sabihan mo na mali yun. Hinahayaan ko na lang para maging masaya naman sila. Kahit malayo ako sa kanila. Total, malaki naman ang kita natin dito Ako makapaglakad nga muna para ma-relax naman ako. Napagod ako sa pag-aayos ng mga binebenta naming damit sa online eh. Ay, si Lota yun nasa labas ng bahay nila. Lapitan ko nga at makumusta. Lota! Uy, bihis na bihis ka! Lourdes, ikaw pala. Mamamasyal kami ng mga anak ko Hinihintay ko nga sila. Ang tagal magsipagbihis. Ibibili ko tuloy ng mga gamit sina Arnel, Boyet at saka ni Nika. Kailangan kasi yun sa bago nilang school. Bakit? Inalis mo na sila sa public school? Oo. Mas maganda kasi sa private. Mas malinis ang mga pasilidad at mas matututo pa mga anak ko. Dahil konti lang mga estudyante doon. Pero ang mahal ng bayad sa private school Ay oo, mahal talaga. Tapos, 3 pa silang inilipat ko. Pero hindi bale. Kaya naman namin Dahil malaki ang sweldo ni Peter. Basta ang importante, masaya kami at mas matututo ang mga anak ko. Uy, hindi naman lahat ng nasa public school hindi natututo. Alam mo, minsan nasa estudyante rin yun. Kung magsisikap sila. Marami po umorder ng damit through online, Tay. Talaga, Jessel? Opo. Natutuwa nga po kami ng mga kapatid ko Kasi nalilibang na kami, kumikita pa po ang business natin. Salamat sa pagtulong niyo sa amin ng nanay mo, ha? Nasaan ba yung 2 mong kapatid para makausap ko naman? Ay, mamaya, pagkatapos nilang mag-review, pupunta sila rito. Pareho kasi silang may long test bukas. Ganun ba? Oo. Ikaw naman, Jessel. Po. Kumusta ang pag-aaral mo? Hindi mo ba naman napapabayaan? Naku, hindi po, Tay. Matataas pa rin po ang grades ko. Ramon, siya nga pala. Bala ko samahan ng pagkain yung mga binebenta naming damit online. Okay yun. Dahil mahusay kang magluto. Kaya lang, baka naman mahirapan ka. Huwag ka mag-alala. Kaya ko. Malakas itong misis mo. Sige. Pero huwag ninyong pababayaan ang sarili nyo dyan, ha? Oo. O ikaw rin, palagi ka mag-iingat, ha? At huwag mong kalilimutan na palaging tumawag sa Diyos para ingatan ka niya at iligtas sa sakit at sakuna. Sige na naman po. Padala nyo na ako. Anak naman, mahigit 8,000 ang gusto mo sapatos. Masyadong mahal. Matibay naman po yun. Lahat nga ng mga katropa ko, yung tatak na yun ang gamit Ako lang ho naiiba. Kaya nga, gusto kong bumili. Pagbigyan mo na itong binata mo para tumigil na sa kakukulit sa akin. Total, matibay naman pala yung bibili niya Buti pa si inay, naiintindihan ako. Naiintindihan naman kita, anak. Ang gusto ko lang naman, sana naman matuto kayong mag-ipon dyan. Para din naman sa atin ang sinasabi ko Hayaan mo. Kapag naipagawa na natin itong bahay natin, mag-iipon na ako. Pati mga anak natin, sabihan mo ring magtipid, Lota. Hayaan nyo, Tay. Kapag naibili nyo na ako ng sapatos, magtitipid na ako. Promise. Giselle, di ba kaibigan mo si Shane? Oh, bakit? May outing kami sa Sabado. Sama ka. Kasama naman si Shane Bakit? Anong meron? Birthday ko.
Kaya libre ko yun. Sama ka na. Advance happy birthday, ah. Thank you. Pero, pasensya ka na, hindi ako pupwede. Oh, bakit naman? Tutulungan ko si inay sa business namin. Marami kasing order eh. Oh, minsan lang naman ito eh. Saka wala kang gagastusin. Gusto mo, ipagpaalam kita kay Aling Lourdes. Hindi, wag na. Dahil mas gusto kong tulungan si inay sa business namin. Pero... Gusto ko makaipon kami ng husto. At nang sa ganun, hindi na kailangan pa magtrabaho sa barko si Itay. Tulog ng ibang mga kasama natin, Peter. Oo nga. Konti na lang tayong gising. Hindi ako dalawin ng antok eh. Siguro dahil masama ang panahon. Ganito kasi ako kapag naglalayag tayo na may bagyo. Pero safe naman tayo rito. Dahil kompleto tayo ng mga gamit. At hinasa rin tayo sa mga ganitong pagkakataon. Oo nga. Pero hindi pa rin natin masasabi yung aksidente. Iniisip mo ba baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mo barko. Oo nga, Ramon. Paano mangyayari ang barko? Para lulubog. Kailangang sabihan ng iba natin mga kasama. Lourdes! Lourdes, hindi pa natatagpuan si Ramon at Peter. Baka kung ano nangyari kay Itay. Ako naman sana. Kagagaling ko nga lang sa agency nila. May bagong balita na ba? Natagpuan na si Ramon at Peter. Salamat naman. Bakit hindi pa tayo tinatawagan ng agency na yan? Kinausap ako ng may-ari na ipaabot ko sa inyo ito. Diyos ko, Arnal. Magbihis ka, anak. Pumunta tayo sa agency ngayon din. Teka lang. Ano po yun? Meron pa kayong dapat malaman. Ano yun, Aling Lourdes? Ano yun? Natagpuan nga si Peter, pero patay na siya. Ano? Hindi! Ang asawa ko! Si Itay, wala na! Hindi! Hindi ang asawa ko! Lourdes. Oo, Ramon. Narito ako. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang katawan ko. At parang nangihina pa ako. Mawawala din ang sakit na yan. Lalakas ka rin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Oo. Salamat sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. May balita ka ba sa iba kong mga kasama? Si Peter. Marami kayong nakaligtas. Pero si Peter, kasama siya sa ilang sinawing palad na mamatay. Peter! Asawa ko! Bakit mo naman kami iniwan? Paano na kami ngayon ng mga anak natin? Lota, nakikiramay kami. Nakikiramay kami. Ramon, Lourdes, bakit kailangan mangyari sa amin nito? Bakit ang asawa ko pa? Mabuti siyang asawa. Mapagmahal sa amin. Lota, lahat naman tayo. May hangganan ang buhay. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Peter. Tama si Lourdes. Lota, ngayon, higit kang dapat magpakatatag para sa iyong mga anak. Hindi ko malang nagawang ibig niya na mag-ipon kami. Hindi ko alam kung paano magsisimulang mag-isa. Kahit yung pinagagawa namin bahay, hindi ko alam kung paano itutuloy. May awa ang Diyos, Lota. Hindi niya kayo pababayaan.
Dumalangin ka lamang sa kanya ng taimtim. Totoo po, Itay? Hindi na kayo sasakay sa barko? Oo, Jessel. Sapat na ang nangyaring aksidente sa amin upang maging hudyat sa akin na huwag nang umalis pa. Ay, salamat naman po. Dahil talagang ayaw na po namin ng mga kapatid ko na umalis pa po kayo. Ganon din ako, Ramon. Mabuti nga at nakaligtas ka sa lumubog na barko na sinasakyan nyo. Binigyan ka pa ng Diyos ng ikalawang buhay. Totoo yun, Lourdes. Kaya naman nagpapasalamat ako sa kanya. At hindi ko sasayangin ang pangalawa kong buhay. Gugugulin ko na ito sa piling ninyo. Tulungan nyo na lang po kami ni Inay sa business nating damit at pagkain. Di ba online yun? Oo nga. Pero ang bala ko magbukas ng pwesto ng mga damit at saka pagkain. Bayos yan ah. May nakita ka bang lugar? Ay, meron na. At maganda ang pwesto. Wala pa yung upa. Walang upa? Oo. Bakit ganun? Dahil yung sinasabi kong pwesto, doon sa bakante nating lote. Ha? Magagamit natin yun ngayon dahil naipaayos na namin ni Jessel. Opo, Itay. Kaya hindi na tayo gagasto sa upa ng pwesto. Galing naman. O sige, tutulungan ko kayo. Bibili ako ng sasakyan at iyon ang gagamitin ko sa pagde-deliver ng mga order. Ayan! Kumpleto ng plano natin. Salamat sa Diyos. Tinulungan niya ako makapag-impok. Kaya kahit hindi na ako mag-abroad, may magagamit pa rin tayo sa maayos na pamumuhay. Matalinong gawain ang mag-impok para sa kinabukasan. Sumapit man ang kahirapan, mayroon pa ring mapagkukunan. Mananatili rin ang katatagan ng tahanan sa kanyang panahon. Wala nang mama mo! Pinatay mo siya! Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmamahal sa'yo! Hayop ka! Hayop! Wala nang mama mo! Hindi kita pagtsatsaga ang alagaan! Salot ka sa buhay namin! Salot! Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan niyo akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ako sa tamang landas.
Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Isang malaking pagsubok ang magkaroon ng sakit sa pag-iisip ang isang miyembro ng ating pamilya. Hanggang kailan o hanggang saan natin sila kayang tulungan at mahalin? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Anton sa ating dunang sa kanyang panahon. Anak, sige na. Tama na yan. Kumain ka na. Ha? Ayoko! 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 Anak, pakiusap naman. Sige na. Eto, susubuan kita. Ano na ayoko! Diyos ko naman, anak. Dalia! Bakit kanina kakalat ka? Tinabig kasi ni Anton itong pagkain niya. Pinapakain mo pa kasi ang baliw na yan eh. Hayaan mo lang maghutom yan para mamatay na yan at mawala na tayo ng problema. Tulio, paano mo naaatim na sabihin niya sa harap ng anak mo? Anong klase kang ama? Tingnan mo nga siya. Nakakadena at wala sa sarili. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ilang taon na tayo nagtitiis sa pag-aalaga sa taong yan. 19 na taon na. Delia, tama na. Hindi nagagaling yan si Anton. Habang buhay na yan, baliw. Hindi pa rin rason yan para pabayaan ang anak natin. Tulyo, mga magulang tayo ni Anton at responsibilidad namin siyang tulungan at alagaan. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako, wala na akong pakialam dyan. Kumbaga, matagal ko lang tinuring na patay na yung anak natin. Tulyo. O ano? Yung anak mong baliw, tulog na ba? Oo, natutulog ng anak natin. Tulyo. 19 na taon nang nakakadena at nakakulong dito sa kulungan ng mga baboy. Hindi siya gumagaling kasi hindi natin siya pinapagamot. At saan mo naman siya ipagagamot? Tsaka may pera ka ba? Ha? Gumawa tayo ng paraan para maipagamot natin si Anton. Wala tayong pera. Magsasaka lang tayo. At yung kinikita natin, kulang pa sa pagkain at sa mga utang natin. Saka, ipagagamot ka mo? Ha? Sa ospital? Sabihin mo nga sa akin. Alam mo ba kung gaano kalayo ang ospital sa lugar natin? Napakalayo, sobrang layo. Kakailanganin pa natin dumaan sa 4 na bayan bago tayo makarating doon. Kung gugustuhin natin, makakaya natin yon. Tulyo, hindi ka ba naaawa sa anak mo? Sinabi ko na sa'yo, matagal ko nang tinuring na patayan si Anton. Wala na akong pakialam dyan sa lalaking yan. Sige, kung ayaw mo akong tulungan, ako na lang ang kikilos na mag-isa. Dahil hindi ako pabayang magulang tulad mo.
Oh, eto nang agahan mo. Pasensya na kung natagalan ako sa pagluluto, ha? Nagugutom ka na ba? Makakainin na kita. Ayoko kumain! Ayoko! Pero Anton, sige na, kumain ka na. Masarap ito. Ayoko! 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 Anak, kung hindi ka kakain, siguradong manghihina at magkakasakit ka. Sige na naman, oh. Eto na, susubuan kita. Anton! Ang kulit mo! Ayoko kumain! Ayoko! Aray! Dalia! Dalia! Oh, Diyos ko! Ang asawa ko! Nagdurugo ang ulo! Ano ang ginawa mo sa nanay mo? Wala! Wala! Dalia! Dalia! Ang mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Kapag may nangyaring masama sa nanay mo, hindi kita mapapatahon! Anton! Papa! Papa, nasa si Mama. Anong oras na di pa ako kakain? Wala nang mama mo. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmamahal sa'yo. Ayop ka! Akala mo! Masakit! Ngayon wala kang mama mo. Hindi kita pagtsatsagang alagaan. Salot ka sa buhay namin! Salot! Salot! Salot ako! Salot ako! Sasama ka sa akin ngayon. May pagdadala ako sa'yo. Iko, pwede na dito. Hinto mo na tricycle. Ano ba? Huwag ka kang magulo yan. Halika, halika. Lalabas na tayo. Halika. Tatanggalin ko na yung busan mo sa bibig. Saan na tayo? Ano gagawin mo sa akin? Iiwan kita dito. Dahil hindi ako magtsatsaga mag-alaga ng baliw na tulad mo. Doon ka na. Aray, Papa! Papa, huwag niyo ako iwan dito! Papa! Tala, Kiko, pandarin mo na ang tricycle. Papa! 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 Ay, pagkain. Gutom na ako eh. Pagkain. Narito! Hira mo negosyo ko na yan! Sungit? Hingi lang ako pagkain eh. Kung ayaw mo eh, iwan! Sandro? Tingnan mo yung lalaking yun. Yung baliw? Oo. Alam mo ba, matagal ko na siyang nakikita dito sa palengke. Naawa nga ako sa kanya. Ganun ba? Halika, lapitan natin. Kuya, halika. Meron kaming pagkain para sa'yo. Talaga? Yay! Binili namin to kanina sa bakery. Go, tikman mo. Sarap?
Sarap! Salamat! Anong pangalan mo? Pangalan ko? Oo. Anton! Oo, sige, Anton. Kumain ka lang dyan. Magpakabusog ka, ha? Sarap! Okay. May kontak ako dun sa mental hospital. Pwede natin silang tawagan para matulungan si Anton. Sige, insan, gawin mo yun. May pakiramdam ako na pwede pang gumaling yan si Anton sa sakit niya. Dok Ella, kumusta na ang lagay ng pag-iisip ni Anton? Well, for the past 3 months na nandirito siya sa institution, malaking improvements ang pinapakita ni Anton. Nakakausap na namin siya ng matino, bukod sa nagiging malusog na ang pangangatawan niya. Natatandaan ko pa nung araw na dinala namin dito si Anton. Sobrang payat niya. Wala kasi siyang makain noon eh. Naaalala na rin niya yung mga magulang niya. Sabi niya, yung mama niya namatay sa aksidente, habang yung papa naman niya, inabando na siya. May hiling nga siya sa akin eh. Gusto raw niya makita ulit ang papa niya. Alam ko, Sandro, malaki ang may tutulong nun para bumilis ang paggaling niya. Anton, masaya kami ni Sandro kasi unti-unti ka nang gumagaling. Maraming salamat sa suporta at pagmamalasakit niyo sa akin, Becky, Sandro. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging maayos ang buhay ko. Nasabi sa akin ni Doc Ella na gusto mong makita ang papa mo. Sana. Kaso, parang imposible na. Hindi ko na alam kung nasan ng papa ko ngayon. At saka, hindi na rin niya ako gugustuhin makita pa. Anton, anak ka pa rin niya. Naniniwala ako na meron ka pa rin bahagi sa puso niya. Kahit maliit lang. Tutulungan ka namin hanapin ang papa mo. At kukumbinsihin namin siyang makipagkita sa'yo. Talaga? Kasi baka makatulong yan ng malaki sa iyong paggaling. Maraming salamat, Sandro. Becky, wala akong ibang hinangad kung hindi ang tanggapin ako ni Papa bilang anak niya. Doc Ella, tapos na po ako sa drawing ko. Patingin nga. Maganda. Mabilis kang matuto, Anton. Natutuwa ako kasi ang laki na ng pinagbago mo. Nakikita ko sa iyo ngayon na desidido kang gumaling. Maraming salamat po, Doc Ella. Sana po, tuluyan na po maging normal na ang buhay ko. Alam mo, abot kamay mo na yan. Anton, nandito yung pangako naming sorpresa sa'yo ni Becky. Anton? Papa? Papa? Ay, anak. Nang mayakap kita. Papa! Akala ko po hindi na tayo magkikita, Papa! Ako rin, anak. Ang laki ng pinagbago mo. Mang Tulio, gumagaling na po si Anton. At malaki ho yung maitutulong ng presensya niyo sa kanyang paggaling. Namiss kita, Anton. Patawarin mo ko kung inabando na kita sa gitna ng sakit mo. Naging duwag ako. At hindi ko alam ang gagawin sa'yo. Pero alam mo ba, ilang linggo lang ang lumipas. Binagabag ako ng aking konsyensya. Nagsisisi ako dahil hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Siguro, madali kang gagaling noon kung tinanggap lang kita.
mapatawad mo pa rin ako sa mga kasalanan ko sa iyo, anak. Papa, matagal ko na po kayong napatawad. At saka, kinalimutan ko na po lahat ng masasakit kong alaala. At masaya na po ako ngayon. Kasi, nakasama na po uli kita. Pinangangako ko sa iyo, anak. Tutulungan kita para bumilis ang paggaling mo. Magiging mabuting ama na ako sa iyo. At tutulungan kitang makapagbagong buhay. Huwag nating iabandona ang mga taong may sakit sa pag-iisip. Bagkus ay tulungan natin sila at iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. Mabuti ring dalhin natin sila agad sa mga mental institutions para agad silang masuri ng mga eksperto at bumilis ang kanilang paggaling sa kanyang panahon. Napakasakit, Kuya Dante. Kalilibing lang ng asawa ko, pinalayas na ako ng edad ko. At siya ang piniling makasama ng aking anak. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Kung minsan magkakasunod ang mga masasakit na dagok ng buhay na para bang nais igupo ang mahilang nilalang. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Merlina sa ating dunang sa kanyang panahon. Mabutit narito kayo mag-ina, Merlina. Sheena. Ano pong sasabihin niyo sa amin, Mami Celeste? Huwag mo akong tawaging Mami. Dahil hanggang ngayon, hindi kita tinatanggap na manugang. Kaya pala, yun ang dahilan kaya malayo ang loob niyo sa akin. Tama! Iniis lamang kitang kasama. Alang-alang sa nag-iisa kong anak. Grandma? At ngayon patay ng anak ko. Wala nang dahilan pa para manatili ka pa rito sa pambahay ko. Pinalalayas niyo na ho kami. Paano pong pag-aaral ko? Huwag kang sumama sa hampas lupa mong ina. Maiwan ka rito at mabubuhay ka na maginhawa sa piling ko. Grandma? O ngayon, Sheena, sabihin mo, sino ang gusto mong samahan? Ako na grandma mo? O ang manggagamit na alilang ito? Sobra kayong masakit magsalita. Kahit naging katulong niyo po ako, minahal ko ng tunay ang inyong anak. Ang sabihin mo, nagpabuntis ka agad sa anak ko, nang sa ganon makalaya ka na sa pagkalila. Sinuwerte ka naman. Pero sandaling panahon lang. Dahil nagkasakit sa utak ng anak ko. At ngayong wala na siya, babalik ka na sa basurahang pinanggalingan mo. Ngayon, Sheena, magsalita ka. Anak, Nay, I'm sorry. Sheena, ayoko pong maghirap. Gusto ko makatapos ng pag-aaral. Kaya, dito na lang po ako kay Grandma. Oh, ano ko? Narinig mo sinabi na po ko. Ayaw niya sa'yo. Kaya lumayas ka na! Napakasakit ko yun dati. Kalilibig lang ng asawa ko. Pinalayas na ako ng binad ko. At siya ang piniling makasama ng aking anak. Tumahan ka na.
Wala kang magagawa. Ang anak mo mismong nagpasya. Mas pinahalagaan pa ng anak ko ang yaman ng kanyang lola kaysa ako na kanyang ina. Hindi pa katapusan ng mundo, Marina. Oh, parang gulong ang buhay. Nasa ilalim ka ngayon. Pero ano malay mo bukas? Kasi ibabaw ka na. Kuya Dante. Magpakatatag ka. Sikapin mong buuin pa rin ang iyong buhay. Kahit na nga wala na sa iyong piling ang iyong mag-ama. Totoo nga pala ang sabi ni Kuya Dante. Nagmumukmuk ka dito sa kwarto mo. Ikay, bakit ganun? Naging mabuting asawa naman ako kay Conrad. Bakit hindi yun nakita ng mami niya? Makitid talaga ang utak ng biyanan mo. Pwede ba kalimutan mo na yon? Sikapin mo na lang natanggapin ang lahat. Ang isipin mo, mapapabuti sa kanyang anak mo. Sakit. Masakit. Dalawang mahal ko sa buhay ang nawala sa akin. Alam mo ba kung anong pakiramdam ko? Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi mo naman mababago ang lahat. Kahit bahain mo pa ng luha mo itong bahay ni Kuya Dante. Pero ang buhay mo, maaari pang magbago. Pag nagsikap ka. Paano pa ako magsisikap? Hindi naman ako nakaabot ng kolehiyo. Wala na rin ang anak ko. Na siyang inspirasyon ko. Wala na rin ako paglalaanan ng oras. Na lahat. Mabuti pa sumunod na rin ako sa asawa ko. Hoy, loka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magagalit si Lord. Siya may-ari ng buhay natin. Kaya siya lang ang dapat kumuha nito. Ano pa magagawa ko? Paano pa maling sasaya at magiging makulay ang aking buhay? Ganun patay na ang asawa ko. Iniwan pa ako ng aking anak. Magwag ka uli. Para malibang ka. At kumita ka rin. O kaya, magtinda-tinda ka ng kahit ano dyan sa labas ng bahay. O, pwede rin sa online. Tulad ng ginagawa ng iba. Tapos, sumali ka sa mga church activities. Paglaanan mo ng time mo, si God. At makikita mo, unti-unti kang sasaya. Nagustuhan mo ba itong bagong bahay natin, Apo? Oh, itong kwarto mo. Nagustuhan mo? Opo. Opo, Grandma. Ang ganda-ganda po. Lumipat tayo rito para mapalayo ka na talaga sa walang kwenta mong ina. At alam mo, ililipat din kita sa isang mas mamahaling eskwelahan. At mayroon driver na maghahatid sundo sa iyo. Talaga po? Magkakaroon ako ng car? Oo, Apo. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Basta maging masunurin ka lamang sa akin. At huwag ka nang tatawag pa sa patay gutom na si Merlina. Wala si Pinsan, Kuya Dante? Nasaan? Pinuntahan yung bago niyang beauty parlor. Yung pangapat. May sinama siyang magiging tauhan doon. I'm sure yung ipapasok niya doon lumapit sa kanya at nangangailangan ng trabaho. O paano mo nalaman? Kasi kompleto na ng tao mga parlor niya. Nakalimutan mo na ba? Akong kanyang assistant. Oo nga pala. Asenso na talaga si Pinsan, no, Kuya? Oo. Bukod sa 4 niyang parlor, maganda na rin siyang bahay at sasakyan. Buti na lang. Nakinig siya sa atin. Oo.
Hindi siya nagpaalipin sa kalungkutan. Oh, Beng! Nasaan yung dalagang hinimatay ka mo sa labas nitong parlor? Nagkamalay na ba? Opo, ate. O, nasaan? Ayan po siya, oh. Siya? Sheena? Nay? Sheena? Hindi ko alam na dito kayo nakatira. Parlor ko lang na dito, anak. O, ano, kumusta ka na? Mahigit 6 na taon kitang hindi nakita, anak. Ay, siya pala po yung unika-iha mo, Ate Merlina? Oo, Beng. Ay, saya-saya. Anak, ano nangyari? At ganyan ang itsura mo. Ang dungis mo. Naulanan po ako kanina. Wala po kasi akong mapuntahan. Ha? Bakit? Ang lola mo? Inalayas po niya ako, Nay. Ano? Bakit? Kasalanan ko po. Dahil nabuntis po ako ng isang lalaking hindi naman pala ako kayang panagutan. At buntis pala si Sheena. Oo, kuya. 3 buwan. At gusto raw ng lola niya ipaalis ang bata. Pero hindi siya pumayag, kaya pinaalis siya, ganun ba? Oo. Ayaw ng anak ko na dagdagan pa yung pagkakasala niya. Tama naman yun. Alam mo, talagang niloob ng Diyos na sa parlor ko siya maimatay. Para muli kami magkita ng aking anak. Ano ngayon ang balak mo sa kanya? Tutulungan ko siyang makabangon. Isisilang niya ang bata. At ibabalik ko siya sa pag-aaral para makatapos siya ng kolehiyo. Wala na sa'yo ang hinanakit. Kinalimutan ko na yung kuya. At hindi matitiis ng isang ina ang kanyang anak. Pinsan, na-deposit ko na sa account mo ang kita ng 4 mong parlo. Ay, salamat, Nikay. Talagang maaasahan kang assistant. Asenso ka na talaga, manager. Dahil yun sa pagpapalakas mo na loob ko. Kayo ng kapatid ko. Salamat sa inyo. Uy, kumusta naman yung binuksan mong panlimang beauty parlor? Ayos naman. Noong unang linggo, ang daming nag-avail ng promo. 50% discount ba naman? Wow! At ngayon naman, marami pa rin ang pumapasok. Kasi nga, mas mura ang charge nyo kaysa sa ibang parlor. Tama. Nay? Ay! Tita Nikay. Anak. Eto na pong merienda nyo. Oh, salamat, anak. Kumusta naman ang apo ko? Hindi ba na-memorisyo? Ay, naku, hindi po. Ang bait niya nga eh. Mana po sa inyo. Naku. Ano kang mabait ang nanay mo? Oo naman, Nay, kanina nga pala, Oh. tumawag po sa akin yung abogado ni Grandma. Oh. Sabi, nasa ospital daw po si Grandma at pinapupunta niya po tayo doon. Elena. Sheena. Narito po kami ni Inay Grandma. Magpagaling po kayo. Nangihina na ako. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Grandma. Pinahanap ko kayo kay attorney. Dahil gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Lalo na sa iyo, Marlena. Patawarin
na ako, anak. Mami, nagkamali ako sa paghamak sa iyo. Maging sa pagpapalayo kay Sheena. Kasalanan ko. Kaya siya napahamak. Ay, kalimutan na natin yun. Hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo, Mami. Tama po si Inay, Grandma. Ang importante po ngayon, nagkakaunawaan na po tayong lahat. Mabigo man ang may mabuting puso, siya'y kanyang aaliwin. Pahanguin sa pighati upang muling sumilay ang mga ngiti sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.